Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin. Pagkatapos mong ipinakita ang iyong pagiging sanggano, barumbado, bastos sa sambayan ng Pilipino, ngayon nang hihingi ka ng paumanhin dito kay Senate President Alan Peter Cayetano. Hayun na nga ho mga kababayan. Hindi na ho kinaya itong si Erwin Tulfo. Yung natatanggap niyang pagbatiko sa mundo ng social media, nagpasorry na ho siya dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Eto, mamaya ho papasadahan natin yan. At dito rin ho sa video na to, meron hong banat itong si Bitag. Saan ba naman ho kasi kayo nakakita? Ang itinuturong mga sangkot at mga mastermind dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project yung mga congressman, senador at yung mga adik sa Malacanang. Tapos yung daw matandang Tulfo, ang sabi niya, ba't hindi na lang gawing state witness yung mga congressman? Sira ulo ka ba? Ha? Anak ng tokwa, pasensya na ako sa salita ha. Hanggat maaari kasi tayo dito sa PH Update, hanggat maaari humility, kababaang loob, pagpasensya at pag-intindi ang ating mga ibabaw. Ayaw na ho natin ng tipong mainit na nga balita, sasahugan pa natin ng init, wala ho talagang mangyayari. Kaya hanggat pwede, ipanalangin ho natin ang ating bansa. Yan ho ang kailangan ng bansang Pilipinas ngayong mga panahon na to. Kailangan ho natin ipanalangin ng ating mga leader, mula sa presidente hanggang sa barangay tanod, ipanalangin ho natin. Kailangan ho yan. No, dito talaga kailangan ho natin ng tulong ng Panginoong may kapal para mailagay sa tamang landas itong bansa. No? Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa magsusumal sa ating community yung join button nandiyan lang ho sa baba. Pagkatapos ho natin pinanood yung pagpapasori na yan itong si Erwin Tulfo, sesegue ho tayo dito sa interview nitong si Prof. Malutikia dyan sa DZAR 1026 News. Palakpakan ho natin. Ha? 270,000 subscriber na ho ang DZAR. Palakpakan ho natin. Ito ang sinasabi ko sa inyo. 2028, yung SMNI na yan, siya ho ang mamamayagpag sa mundo ng social media at mainstream media. Partida, wala pa ho silang indefinite suspension ho yung kanilang prangkisa, pero yung presensya nila sa social media talagang napakatindi. Kaya believe ho tayo sa management ng SMNN. Palakpakan natin. Kasi mga makatotohan ng balita, dyan ho natin pinapanood. Unahin na ho muna natin itong panghihingi ng paumanhin nitong si Erwin Tulfo. Basahin ho muna natin itong galing ANC tapos segue ho tayo dun sa report ng bilyonaryo. Sabi ho niya dito I sincerely apologize to my colleague for my aggressive remarks regarding the arrest, manhandling, yung pang kukwelyuhan mo, di ba? Kukwelyuhan niya daw tapos ilalabas niya. Dragging of Senator Cayetano and other individual out of the session or plenary hall. This is not how an official, much less a senator, should behave. Nakapag nilay sa araw ng linggo. Yan lang lagi ko sinasabi sa inyo. Araw ng linggo, magsimba. Diba? Hindi puro PH update, hindi puro balita, hindi puro negative. Kailangan ho nating magsimba. Magsimba ho kayo, manalangin ho tayo. No? Kasi kailangan ho yan ngayong mga pantat. Lagi ko naman ho kayong pinapaalala. Hindi nagkulang si PH update sa pagpapaalala na ipanalangin natin itong bansa na to dahil wala nang mas titindi pa sa panalangin. Okay? Tuloy-tuloy lang ho natin ang ating pananalangin. Yan ho ang kailangan natin ngayong mga panahon na to. Those words, though inappropriate in public, came from my deep desire to stop delaying the work we owe the people. Nagpasorry. Ano ho yan naano ho siya, kumbaga natisod siya dyan Masyado niyang inuna-init ng ulo. Aminado rin naman ho tayo dito sa PH Update. Meron pagka mainit ang ating ulo. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, kahit pa paano, medyo hindi na mainit ang ulo na. Hindi na mainitin ang ating ulo ngayong mga panahon na to. No? Kaya sa tingin ko, kung itong bansa na to, lalapit lamang sa Panginoong Diyos. No? Talagang ilapit natin ang ating bansa. Maayos ho ito. No? Una sa lahat, pag nanakaw. Kasi pag nasa Panginoon ka, talagang
yung mga evil mind na yung desire na gustong magnakaw, mawawala yan eh. Di ba? Amen ho ba? Naniniwala ho ba kayo doon? Kung sakaling ika nga lumapit sa Panginoong Diyos, kung ano man ang kanilang pinaniniwalaan. Kasi ano yan yung pagnanakaw na yan para mong pinapatay ang taong bayan. Ngayon kung walang Diyos ang ating mga lider o kung anumang uri ng pananampalatayang meron sila, meron ho tayong problema dyan. Baka ang sinasamba nila pera, yun ang problema. Diba? Yun ang problema. However, it was still wrong. Sinasabi ko. Tayo, ikaw, ako, kung medyo mainit ang ulo natin, hindi tayo, yung standard na lagay sa mga balikat natin. Hindi kasi sa taas ng standard sa isang senador. Di ba? Okay lang sana, nagkainitan kayo sa debate. Yung tipong, ganyan talaga sa mga senador. Di ba? Sa ibang bansa, nagkakainitan. Sobrang passionate. Dito kasi walang passion eh. Yung mantakin mo, pagka hindi kayo naghirang kayo ulit, kukwelyohan kita. Di ba? Ilalabas kita sa session. Hindi naman natin pwede sabihin, napaka hindi professional, di ba? Ang masasabi lang natin dito, talagang hindi nararapat yung mga ganong klaseng salita. Mapasenador ka, mapa-ordinaryong Pilipino ka, yung kapwa mo Pilipino, kapwa mo individual, gagawin mo sa kanya yon, sasabihin mo yung mga salita na yun, talagang makakatikim ka ng backlash baka karamihan ng mga bumabanat sa inyo mga taga-suporta nyo rin dati. Hindi mo naman pwedeng sabihin na trolls yung mga nag-unsubscribe sa kapatid mo. Kasi yung kapatid mo mayroong 23 million followers. Di ba? Ilang araw lang ang lumipas, naging 22 million na lang. 1 million, hindi naman pwedeng trolls yung 1 million. Wala kang mababayarang 20 million trolls. Ramdam din nila kasi tinitimpla din nila yung mga galaw sa social media. At siguro, ginamitan na ho nila ng AI yan na kung saan, ang sagot ho siguro sa kanila ng AI, hindi mga bot o hindi mga troll yung mga nagkokomento na yan. Lihitin mo ang kanilang hinanakit doon sa mga tinuran nitong ating Senator Erwin Tulfo. Ito. Next. Ayun, nakapila yan eh. Ito naman ho tayo kay Senator Chis Escudero. Actually, tayo ipapanalangin para natin itong si Senator Chis. No? Ipanalangin ho natin ang bansa natin. Sabay-sabay ho tayo. Araw na linggo, araw-araw. Basta pagka masigwi ho natin, isigwi ho natin sa panalangin itong ating bansa na to. Escudero admits concern over being tag a traitor. Kung itatag ka na traitor, kung itatag ka na Judas, diba, siguro hindi rin natin masisisi yung mga kababayan natin na binabanatan ka ng ganyan ngayong mga panahon na to. Kasi ano pa bang mas lalala doon sa sasapitin ni Senator Bato de la Rosa kung sakaling mahuli siya? Dahil Netherlands ang bagsak niya. Yung isang kasama mo, hindi pananakot ang ginawa sa kanya. Hindi panggigipit. Ikaw, meron ka rin namang warrant. Meron din namang warrant si Jinggoy. Meron kang kaso, di ba? Meron din kaso si San Jinggoy. Pero dahil nga hindi nila maligawan, hindi nila anong nangyari? Nagdire-diretso yung kaso. Yung sa'yo, congratulations. Kung hindi ka makukulong, masaya ako para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin kung sakali mang nakulong ka, nabawasan ng respeto ng sambayan ng Pilipino sa iyo. Okay? Hindi sukatan ng pagrespeto sa isang individual yung kanyang pagkakakulong, especially dito sa sitwasyon ng politika ngayon sa ating bansa. Sana kahit katiting sumagi sa kaisipan nitong si Senator Chis Escudero na kung sakaling makulong ako, siguro maiintindihan niya ng sambayan ng Pilipino. Basahin natin ito tapos punta na tayo kay Bitag. Sen Francis Chis Escudero admitted that he was concerned about being branded a traitor after leaving the Cayetano Bloc and joining the group led by Sen Erwin Gatchalian. Hindi si Win Gatchalian na naglilid dyan. Si Tuta Soto. Huwag tayo maglokohan. Kaya ito sabihin namin. A move that helped break the Senate impasse. Masaya ako, hindi ka nakakulong. Pero ako'y nalulungkot dahil ipinakita mo yung tunay na kulay mo sa sambayan ng Pilipino. Anong ibig sabihin nung
ginawa na yon nitong si Chis Escudero. Anong ibig sabihin ho nun? Ang ibig sabihin lang ho nun, hindi ho siya pwedeng pagkatiwalaan sa anumang bagay, sa anumang gawain, sa anumang partido, hindi ho pwedeng pagkatiwalaan yaang si Chis Escudero. Sorry na lang, Chis, pero hindi na kita susuportahan sa politika. Ikaw markado na bilang Marcos. Ang apelido mo na ngayon para sa akin Chis Escudero. Chis, ano bang pangalan nito? Ano bang pangalan nito si Chis? Teka lang ho Francis Chis Marcos na apelido mo sa amin. Kasi wala kang paninindigan. Wala kang bayag. Traidor ka. Diba? Kung traidor, ano bang definition ng traidor? Diba? Yung definition ng traidor, yung ginawa mo doon sa mga naging kasama mo sa Cayetano Black. Yun, ganun katinding pagtatraidor ang ginawa mo doon. Okay? Kaya, sorry na lang, sa good luck sa political career mo. Hindi na tayo magsasabi ng kung ano pa mang masasamang salita o kung ano pa man. Lagi, tayo dito sa PH Update. Ipanalangin na lang ho natin kung ano man ang gawin nila, walang hindi maidadaan sa panlangin. Kung ang sagot sa atin ng mga Talyanista sa Imada, puro mura, puro kasiraan, puro propaganda ang isusukli ho natin sa kanila. Bilang matinong Pilipino, ipanalangin na lang. Huwag nyo nang sagutin. Mag-react na lang kayo. React. Pwede na yun. Dito tayo. Okay? Senator Erwin Tulfo has apologized to the Cayetano Bloc after threatening to have them arrested if they held another unauthorized Senate hearing. Tulfo said sorry for his aggressive remarks about arresting, manhandling, and dragging Senator Alan Peter Cayetano and his allies out of the Senate. He admitted that such words were not fitting for a public official, much less a senator. Tulfo said his remarks were driven by frustration over delays in the Senate's work. He also called on his colleagues to end the division and do their jobs. Recent clashes in the upper chamber have left key legislation stalled as senators remain divided over leadership and committee procedures. Ano yan? Lahat ng nangyayari na yan sa Senado ngayong mga panahon na to, hetong may kasalanan. Wala naman trabahong nangyari, ginulo lang ho nilang usapan. Yan ang may kasalanan, si Chis Escudero. Yun lang naman hong katotohanan. Hindi naman ho siya sinasabi ko na magalit tayo kay Chis Escudero. Bakit meron division ngayon sa Senado? Bakit meron kaguluhan? Bakit nakukonfuse yung mga Senate employees? Anong dahilan? Dahil kay Chis Escudero, hindi na dapat mangyari yung mga bagay-bagay na yun. Nangyari dahil nga dito kay Chis Escudero. Ganun, hindi ko alam kung ano pumasok sa utak nitong si Chis. Ginuluho niya ang usapan. Nagmamakaawa ka, pumunta sa Malacanang para hindi ka lamang makulong. Anak ng towa. Pasensya na Pero hindi ho natin masikmura yung magmakaawa ka, pupunta ka ng Malacanang. Diba? Yung isang kasama mo sa majority, nakakulong na. Ikaw hindi ka pa nakakulong. Pwede mong gawin yung mga tamang bagay pero hindi mo ginawa. Pambihira. Ito tayo kay Bitag. Sino bang gagawin mo state witness? Tol Ben, yung nangingikil o yung nanonood? Mga congressman na lang daw ang gawing state witness. Aray ko. Talaga? Are you kidding me? Are you kidding me? Give me a break. Sino ang magiging kapani-paniwala, credible state witness? Congressman o yung mga kontratista na mga sangkot sa anomalyang flood control projects. Kanino po kayo? Diba? May punto si Ben dito Diba? May punto ho talaga itong si Boss Ben Tulfo dito kayong pinaparatangan na mahiya naman kayo tapos kayo mag-i-state witness. Anak naman to, sino na kinabang dito? Mga kontraktor lang. Yung mga kontraktor, tinakot yung mga congressman, gano'n. Pambihira, Sino bang tanggalin na ho natin. Hindi natatanggalin yan dyan. Dyan lang si Bitag. Baka makabitag tayo dyan. Dito tayo kay Prof. Malo. Hey. Opo. Magandang hapon sa
mga nakikinig sa iyong palatuntunan. Opo, Shoutout dito kay Sir Admar, isa sa mga idolo. Prof, Para sa mga gustong pasungin itong larangan na to, maraming tatanong sa comment section, gusto din daw nilang maglabas ng saloobin sa social media kaugnay sa mga nangyayari sa ating bansa. Ano lang ho, kumbaga, yung inyong mga prinsipyo at paninindigan, yun lang ho ang inyong pangingatan. Kasi pagdating sa ganitong klase ng larangan, tinitingnan ho ng mga nanonood sa inyo kung ano ba ang inyong mga naging tayo sa mga nakalipas na panahon pagdating sa politika. Tsaka meron nung nadidiscern ng mga manonood kung ito advice lang, no? Nadidiscern ng mga manonood kung sincero ka o peke yung ginagawa mo sa iyong paggawa ng reaction video. Ngayon kung sincero ka, talagang merong prinsipyo at paninindigan yung ginagawa mo na yan, 110%. Ipopromote pa kita dito sa PHFD. Pero kung medyo, may problema tayo dyan, okay? Ano lang, magpakatotoo lang tayo. Walang problema kung ikaw ay pinklawan, dilawan. Walang problema kung ikaw ay Italianista at Ensaymada. Basta kung ano yung paninindigan mo, pera, punta ka sa pera. Paninindigan mo yung prinsipyo, yung sinseridad na gusto mong umayos ang bansa na to at marinig ang boses mo. Doon lang ho kayo. At sigurado ko, sunod-sunod na yan. Yung mga nanonood sa akin, manonood din ho sa inyo. Ganun lang naman ho yun. Prinsipyo at paninindigan ang ating puhunan dito. Tiwala ng mga manonood sa mga sinasabi mo, sa mga ipinapakita mo. Ano ho dito, kumbaga, ang bida dito, yung, ano lang ako, kumbaga, china-channel ko lang sa iisang video, yung feelings ng mga komento dyan sa baba. Kaya lang nila pinapanood tong video na to kasi ganito yan Ay, yan ang gusto ko sabihin Sige, PH update, sabihin mo. Di ba? Tama ako, di ba? Yang naririnig nyo sa akin na sinasabi ko, yun ang gusto nyo sabihin, hindi nyo masabi kasi wala kayong platform, kaya pinapanood nyo to at sinishare nyo. Tama mali? Kina-channel lang ho natin. Kumbaga walang boses, dito sila bumuboses. Kaya mainit yung discussion sa comment section, isang video natin, ilan yung comment. Umabot ng 5,000, 6,000 comment. Ganon kainit ang usapan. Ngayon, trabaho ko dito, i-anuin ko yan, i-gather ko yan sa isang video at aking ilalabas. Diba? Yung saloobin ng ating mga kasama. Yan ang gusto nila dito yung feelings, yung galit, kung ano man yan, mailabas. nabanggit po ng Malacanang na ang sinusuportahan nila ngayon. Di ko alam kung tama ba ito na meron silang paniga na considering ang daming mga debate sa usaping legal. Ito pong paksyon ni Senador Win Gatchalian at ginamit din ito ni Senador Win Gatchalian na rason during sa kanyang press con after nung kanyang pagkakahalal na aprobado ako sa Malacanang pati sa Kamara, suportado itong paksyon namin. Ano po masasabi niyo po rito, Prof? Medyo ngayon lang ito nangyari na nagkaroon ng pagsusog ng Malacanang sa mga kung sinong nahalal sa posisyon. Usually naman kasi may interbranch courtesy at hindi dapat nanghihimasok ang Malacanang sa pagpili ng kung sinong magiging pinuno ng Senado. Yung Kongreso, pwede yun dahil magkasama sila dun sa branch na tinatawag natin legislative. So, ano ang sense noon? Dahil pinapanigan siya, syempre mas matibay ngayon yung grupo ni Senator Gatchalian kasi naandyan ang Malacanang. Oh. Yung backing ng Malacanang Yung backing ng Malacanang. Yung mga Senate employees, karamihan ng mga naglagay dyan yung mga binabakapan din ng Malacanang. Kaya wala ho talagang kasama itong si SP Cayetano ngayong mga panahon na to. Tayo lang. Sambayan ng Pilipino lang ho talaga. Kaya ang akin dito, tuloy, panalangin. Tuloy-tuloy tayo sa panalangin. Ako'y naniniwala dito sa page update na walang hindi nakukuha sa panalangin. Panalangin ho tayo.
Opo, lagi pa naman nilang sinasabi na walang pakialam daw yung Malacanang, pati nga yung sa impeachment eh. Tapos may mga pahaging si Yusek Claire Castro, 'di ba? Na akala ko ba walang pakialam, pero bakit nagbibigay pa rin ng komento na pwede namang sabihin no comment kasi separate yan sila, yung trabaho ng Senado. So, parang form din na yung mga Oo. ganyan na mga pahayag po, Prof. Oo, Admar, yung pagkilala sa pamumuno ni Senator Gatchalian, lumabas yun a few minutes after na nagkaroon ng paghahalal sa plenaryo, no? Kahit na questionable, kahit na may mga issues sa teknikalidad, nakita kaagad nating pumasok si Yusek Claire at sinabing sinasang-ayunan ng Pangulo ang nangyayari sa Senado. Pwede siguro Konektado sa impeachment or sa flood control anomaly investigation? Flood control Sa yan? impeachment or sa flood control anomaly Flood control yan, investigation po? 110%. dahil sa flood control. Pero may isang medyo nakakabahala na linabas nila, yung isang resolusyon na nung nagkaroon ng pagpapalit, immediately may amendment of the rules to designate a presiding officer for the impeachment court. Makikita mo na sa tingin ko balanse ang importansya ng dalawa. Mahalaga sa palasyo yung flood control dahil yung naratibong hinahanap ng taong bayan kung sino ang mastermind at yun ay papalapit ng papalapit at narinig nga natin yung sinabi ng 18 Marines, no? Importante rin yung impeachment kasi ang punot dulo ng lahat na ito ay maalis si BP Sara Duterte sa contention ng 2028. So wala namang kinalaman si BP Sara Duterte dun sa flood control. Isipin nyo na lang ho mga kababayan kung ano mga ginagawa ng mga oligarko ngayong mga panahon na to. Isipin nyo na lang ho. Diba? Matindi ho ito mga kababayan. Mga oligarko ho ang gumagalaw dito para matanggal si Viv Sara. Kasi nasa interest nila na hindi malaman na mastermind sa mga maanomalyang flood control. Kung yung mastermind, yun yung mga bata nila sa politika. Isipin nyo ho yun mga kababayan. Di na lang kasi kayo nangingi ng pera sa mga amo nyong oligarko, pati pera ng sambayan ng Pilipino, pinakialaman nyo. Yan tuloy, laki ng problema natin. Alam nyo kung walang flood control ngayon, wala tayong problema sa totoo lang. Gusto nilang i-impeach si BP Sara, gawin nila lahat ng magagawa nila, hindi nila mai-impeach si BP Sara. Sa ayaw sa gusto nila, pupunta tayo doon sa botohan. At tayo naniniwala dito, hindi mai-impeach si BP Sara. Yan ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Pero nakita natin dun sa paggalaw, merong isang resolution na immediately pinasa at yun isa sa tabi yung constitutional requirement na ang presiding officer ay ang Senate President sa impeachment ng Vice President. Opo, napuna rin po yung mga pahayag ng mismong nasa isang paksyon, halimbawa sa mga pahayag ni Senador sa paksyon ni Senador Win Gatchalian, ni Senador Erwin Tulfo ata and Senador Ping Lacson ba yun, na magkaiba yung kanilang interpretasyon. Yung isa Senate pro tempore, yung isa Senate President. Nakikita nyo ba na patunay ito na kahit sila parang hindi talaga sure or talagang ginawa lang nila ito, nagbabakasakali lang nila na tanggapin, Prof? Alam mo, Admar, the fact na hindi sila naghalal ng Senate President, alam nila may problema sila. Kasi nag-call ka ng vacancy of all chairs, no? Vacant. Unang-una ang mali doon, makikita natin doon sa roll call, 24 yung tinawag. Doon sa 24, kung 24 ang tinawag mo sa roll call, ano ba ang majority? Ang majority noon 13, hindi 12. Hindi rin sinabi doon sa roll call na wala doon si Senator De La Rosa o wala doon si Senator Jinggoy Estrada. Minention yung 24. So technically, ang kanilang total na miyembro sa roll call ay 24. So paano nagkaroon ng majority na 12?
Yun ang isang problema doon. Pangalawa, makikita mo, papasa-pasa sila dyan, hindi nag-oath ang majority floor leader. So paano mo madidispense lahat ng binibigkas ng majority floor leader? Hindi siya nag-oath. Ang nag-oath lamang si Pro Temp, si Secgen at saka si OSA. Yun lang. Yun nga pag-o-oath ng Pro Temp, may problema pa doon kasi hindi nila maintindihan kung acting Senate President ba o Senate President. Kasi klarado ang rules. Walang acting na position, may acting lamang kung namatay, may sakit, may ilang reiteration doon na sinabi sa rules nila. So clearly, maling-mali. Diyan sa picture ninyong yan, ang nag-a-administer ng oath, sinabi nila the most senior, no? But in the process that he was administering oath, he still remained the minority leader. So, maraming technical issues. Ako yung sumasaludo doon sa SecGen at hindi siya naging parte ng circus, no? At sinabi niyang he will not call the roll. Yung si Attorney Garcia nga ang nag-call the roll. At makikita mo doon sa calling of the roll, ang huli niya, Senate President Alan Peter Cayetano. So, kung i-review mo yung buong video na yan, ang daming pagkakamali na ginawa na nakakalungkot dahil sa kagustuhan nilang mapaltan, pwede namang maghintay sila pagdating na ng July 27 ng umaga para mapaltan, no? Kisa yung nag-adjourn na, kasi may sulat na nun si Senate President Cayetano, nag-adjourn na pero in-insist pa nila na magkaroon pa ng ganyan. So, nakakalungkot kasi imbis na mag-focus tayo, biro mo, pagdating pa ng July 6 sa impeachment court, magigirian pa sila kung sinong presiding officer. Tapos meron pa na letter na mag-work from home nung kahapon. Tapos meron pang letter na hanggang alas 10 lang. Kala ko ba work from home na tapos hanggang alas 10 lang. Tapos hindi rin ito tumutugma doon sa naging komento ni Senador Erwin Tulfo doon sa kanyang yung post niya tungkol doon sa pintor na ganito ganyan. Tapos sasang-ayon sila sa work from home. Ito yung mga parang hindi nagtutugma po, Prof. Alam mo, ang pinakamaganda sana nilang tingnan para hindi naman naipit ang mga kawani ng Senado, natatandaan niyo yung maze. Ito nung panahon ni yung pagtutunggali ni Senator Neftali Gonzales at Senator Ernie Maceda, may kumuha ng maze, yung linalagay. Kung wala kang maze, walang session. Pero dito, wala siguro nakaisip noon, pero nakakaawa yung mga empleyado ng Senado na willing namang magtrabaho dahil ang sabi nga nitong Gatchalian-led group, kailangan magtrabaho dahil magkano daw milyon-milyon ang nauubos kung hindi sila nagtatrabaho. And yet, nakita mo, nag-work from home, tapos nung nakita nila nakapasok yung grupo ni na Senator Cayetano, bigla na lang sinabi na hanggang alas 10 lamang, no? Nakakalungkot kasi kahit nagkaroon ng hearing, ang sinasabi nila, hindi daw tama yung hearing na yan kasi walang minutes, walang, parang walang nangyari, no? Nakakalungkot ito dahil trilyon na pondo ang nawawala na kontribusyon ng taong bayan. Hindi ba dapat yan talagang head-on na pag-usapan dahil hanggat hindi yan na iaayos, ang taong bayan, sa tingin mo kaya mas gugustuhin nating magbayad ng ating mga buwis, no? Kung ang buwis natin napupunta kung saan-saan, bakit tayo papayag ng ganyan hanggat hindi tayo sinasagot? Ano ba talaga nangyari sa ating pera? Tsaka yung kanilang ipinasa agad na rules sa impeachment, yung pag-amyenda, patunay ba yun na, Prof, na kinikilala pa rin nila na Senate President itong si Cayetano? Kasi sabi doon na parang pwedeng humalili in case na wala.
Well, kasi sa tingin ko, mahihirapan yung grupo ni na Senator Gatchalian maghanap ng presiding officer. Dadalawa lang ang abogado dyan, si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Chis Escudero. Hindi ko alam kung tatanggapin si Senator Chis Escudero ng inalsan niya para siya ang maging presiding officer, no? Alam rin naman natin ang kakulangan Traidor daw. Pambira. Na-disappoint tayo, no? Sobrang na-disappoint tayo kay Senator Chis. sa eksperyensya ni Senator Kiko Pangilinan. So, hindi ko alam kung ano itong ginawa nila na inopen nila. Kasi pag inopen mo yan at hindi ka sumunod sa saligang batas, ibig sabihin, meron silang papaboran. O merong inonumbra ang Malacanang para maging presiding officer. Yun ang nakakatakot. Opo. Tsaka isa din sa mga napuna, grabe yung mga netizen, no? Kasi sila yung nakakita. Matatandaan nyo po, nagpaliwanag po itong si Mig Zubiri. Bago lang matapos ang Mayo, sa isang parang message yata doon sa Bukidnon, na talagang nagalit siya doon sa pagtatraidor daw sa kanya. No? Pero napansin nila na yung isa sa mga nagtraidor sa kanya, kasi di ba ang pumalit sa kanya ay itong si Senador Chis Escudero, nakita nila unang kabilang sa mga nagyakapan pa na gano'n na yung mga gano'n pong mga klase ng mga pahayag na para bang walang prinsipyo na akala ko ba merong tapos ganito bigla na lang ano pong paliwanag doon, Prof? Alam mo, Admar, kasi yung pagiging traidor, Malalim sa yan. tingin ko simula pa ng kasaysayan ng Senado, Malalim yan, may mga malalim. ganyang elemento. Panahon pa nga ng Panginoong Diyos Jesucristo, meron ng traidor eh. Diba? Kaya yung mga traidor na yan ika nga meron ng kurot yan sa kaisipan, puso ng mga Pilipino. Kaya yung ginawa ni Chis Escudero, ano yan? Political suicide ho yan. Hindi lang nga siya nakulong. Hindi lang nga siya makakasuhan. Pero hindi natin mababago ang katotohanan na pagka nakikita ng sambayan ng Pilipino yung apelidong Escudero, galit ang ating mga kababayan. Diba? Galit ho sila. Kasi nga, kung hindi na masaya ang iyong mga kasamahan, di ba nga ang Senate President serves at the pleasure of their colleagues, no? Kung ang colleagues niya mahigit sa majority, ayaw na sa kanya. At tumayo ng call for the declaration of chairs to be vacant, wala tayong magagawa doon. Talagang ganun ang hugis at hubog ng senador, ng legislative body. You serve at the pleasure of your colleagues. Meaning, pag hindi mo na pagbigyan, pag merong medyo hindi kayo nagkasundo, nagsisimula doon, no? Mahirap maging Senate President kasi kung titingnan mo yan, 24 republics ang Senado. May iba pa nga dyan, mas mataas pa ang nakuhang boto kaysa sa Pangulo, no? Yung mga previous na Pangulo. So makikita natin na it's very hard to operate that way. Itong administrasyon na ito, katulad na rin ang sinabi ko sa inyo noon, 4 na ang naging Senate President. Diyan sa 4 na yan, parating merong magtatakwil, parating merong magtatraidor, dahil hindi nila nagugustuhan o hindi sila napagbigyan ng pabor. Ganun talaga yun eh. May tinatawag na log rolling, may tinatawag you scratch my back, I scratch yours. Ganun talaga yung deliberative body. Nawala na sa atin yung mga panahon na elder statesman. Pag sinabi ng elder statesman na hindi, ganito ang ating pag-uusapan. They talk among themselves. So, isang napakahirap na desisyon na dinaanan ng Senado ay yung pag-alis ng US bases sa atin. Pero nakita nyo,
rinespeto ng bawat isa ang kanilang posisyon, pero dahil may majority, at the time I think the Senate President had to break the tie. So Senator Salonga had to make that crucial decision. At nakita natin doon, kahit na nag-rally si President Cory Aquino na pabor sa extension ng base militar, tinanggap niya yung desisyon ng Senado. Ganun talaga sa demokrasya, hindi mo talaga makukuha ang kabuuan dahil parating merong magsasalita na ayaw. Ang problema lamang dito sa binagkas ni Senator Mig Zubiri, kung galit siya doon, bakit all of a sudden? Tama ka, no? All of a sudden, inayapos na si Senator Escudero. Siguro pinapakita niya rin na mahalaga si Senator Escudero kasi kung hindi lumabas si Senator Escudero sa plenaryo, walang mangyayari doon sa session nila nung isang araw. Pero hindi na rin siguro nagtataka yung ating mga kababayan na ganyan talaga yung politika. Kasi kung matatandaan mo, viral din ito, Prof, no? Yung tatay mismo ni Senador Mig Zubiri na gusto sanang hawakan, itaas yung kanyang kamay, tapos hindi itinaas yung kamay ni ano. Kumbaga, kasi malinaw kung titingnan mo yung video, parang alam ko naman na napansin siya kasi sila lang dalawa nandoon Tapos hinawakan pa ng tatay niya yung kamay ni BBM during that time, hindi pa rin siya pinansin. So kumbaga, in short, sabi ng mga netizen, parang binastos. Pero sa kabila nito, ito pa rin yung nangyari po, Prof. So ganyan talaga ang mga politiko. At hindi siguro ganyan. Nabubukod tangi itong 19th and 20th Congress under the Marcos administration kasi it's a reflection of the leadership. Kung ang leader, ang pinuno ay ganyan, siyempre ang mga iba, kung nagagawa yan ni Pangulo, bakit hindi natin gawin? Nakita naman natin kung paano ang nangyari doon sa flood control between the appropriations chairman at saka the speaker. Nakita rin naman natin yan sa Finance Committee ng Senado at ng Senate President. Kaya nga naalis si Senator Zubiri, no? Hindi lang pinag-usapan kung gaanong kalaki yung insertion, pero kasama siya doon. Kaya nga pag tinitingnan natin yung problema ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa pwedeng si Speaker Martin Romualdez lang ang sisisihin dahil may counterpart sa Senado. Ganon din yung pagkaalis kay Senator Escudero. Apart from that is yung posisyon na tinindigan niya dito sa impeachment. Maganda na sana yung posisyon na tinindigan niya, pero alam mo, ang realidad rin sa politika ay yung political survival. Kung ikaw ay may kaso at may pahinto na makukulong ka, hindi katulad ni Senator Estrada. Nakikita natin sa reaksyon ng taong bayan na mas matibay pa si Senator Estrada dahil wala naman yung kanyang kaso pero talagang sumama siya. Ito, talagang humingi ng ayuda at yun nga, ang kondisyon sa kanya, tumawid siya. Kaya tumawid. Ngayon, merong mga usap-usapan na tatawid. Hindi mo naman pwedeng gawin yan dahil nag-adjourn si Jenna unless magtawag ng special session. Naririnig natin na merong mga bulong-bulungan na mag-i-special session. Ito ay pambabastos rin sa proseso ng Kongreso kasi ang special session tinatawag lang because of the urgency of certain bills that need to be passed. Kunyari, may supplemental budget. Kunyari, ang mga tax measures na gusto nilang bigyan ng kaalawanan ang Pilipino. Pero kung magtatawag ka ng special session para lamang magkaroon ng bagong mayorya sa Senado, maling-mali yan kasi kailangan mag-agree ang House of Representatives. Ano ba yung i-special session natin, no? At pag umagri dyan ang House of Representatives, nakikita natin na ang ating administrasyon, itong Marcos administration, ay talagang walang scruples. Gagawin at gagawin
babalik ta rin para masunod ang kanilang kagustuhan. At pag yung special session ay natuloy, mahirap nating tigilan ang CONAS, ang CONCON, kung anumang amendment ng Constitution o kung anumang gusto nilang gawin para sa 2028. Sunod-sunod yan eh. Pag nakalusot yung special session na tinatawag, nakakabahala is the right word. Nakakabahala kung mangyari yan. Opo. Yung mga lilipat pa ba rito mula sa, halimbawa, kung meron man, sa panig po ni Senator Alan Peter Cayetano, if ever man po, kagaya ng ginawa ni Senador Cheese, hindi sila lumipat dahil sa natakot sila na baka mawalan sila ng suporta dahil sa pressure sa kanila na baka sila makulong. Yes. Admar, I mean, let's call a spade a spade. Lumipat si Cheese Escudero dahil sa kaso na naka-file na, di ba? Hindi yan, at doon ako nalulungkot dahil ang ganda ng kanyang pagdepensa doon sa hindi pagtawag kaagad ng impeachment. Talagang pinanindigan niya yun. Pero sa isang iglap na wala yon at nakita mo ang reaksyon ng taong bayan, ang pagkasabi sa akin, may isa o dalawa pa nalilipat, no, para maging majority talaga yung grupo ni Senator Gatchalian. Hindi nila pwede yung gawin ngayon unless magtawag ng special session. Pero special session to reconstitute the majority is not one of the conditions laid out by our Constitution to call for a special session. So, ibig sabihin mo talaga, hindi, walang lihitimo doon sa mga ginawa nila. Kaya kailangan linisin, klaruhin para walang confusion. Hindi lang sa sambayan ng Pilipino, maging sa Senate staff, di ba? Kasi ngayon nagkakaroon ng kalituhan eh. Yung mga staff noon, kinikwelyuhan ng mga naglagay sa kanila sa mga pwesto na yan, na kung saan karamihan, ilinagay ng mga dating Senate President. Na kung saan kinakampihan naman ho nila ngayon, yung naratibo ng mga mali tagang. Ang sinasabi Kawawang dyan, Pilipino. kung hindi tumawid si Senator Escudero, si Senator Cayetano could have held on to the position for the next 2 months, which would mean June, July. At sa umaga ng pagbabalik ng sesyon sa Senado, Talaga, nakakalungkot lang yung ginawa na yun. Ginulo ni Cheese Escudero ang usapan. Siya ho talaga ng gulo. Wala nang problema. Kundi siya dumating, wala. Tapos na usapan. Lahat ng gagawin ng Blue Ribbon, na lahat. Kumbaga, on the record, walang confusion, walang magagawa. Wala na siya. Kung ayaw lang pumunta, bukas makalawa, maghihiring na naman tayo. Dahil dun sa ganawa na yun ni Cheese. Kaya nga, tayo sangayon din naman doon sa sinasabi nitong si SP Cayetano na panalangin na lang natin yan si Cheese Escudero. Huwag nyo na hong murahin, huwag nyo na hong isipan ng kung ano-ano pa, basta ipanalangin na lang natin. doon magkakaroon ng usapan kung sino talaga ang majority, no? Kaya nakakalungkot ito kasi last minute yung ginawa at talagang the word being used by ng mga Pilipino ay traidoran dahil talagang tumawid. At yun klarado, hindi naman tumawid para sa benepisyo, tumawid para hindi makasuhan. Prof, magtataka pa ba tayo? Pagtatakan pa ba natin if ever man? Kasi nasali na yung pangalan niya doon sa donors niya, yung issue doon, reklamo, pati yung pangalan din niya sa issue din doon kay Speaker Romualdez, nasa preliminary investigation. Pag ito po ay mawala bigla, alam na. Oo naman. Hindi ka namang tatawid ng ganyan na biro mo last minute ng last day of session. Hindi ka tatawid ng ganyan kung hindi napakalaking pabor ang binigay sa iyo.
Sa taong bayan, tingnan po natin kung bigla na lang nawala yung kaso o nag-file ng kaso pero napakalambot at madali kang maalis, alam na po natin yan. Hindi naman kasi basta-bastang nangyayari yan out of the blue. Tsaka, Ganon rin doon sa isang tatawid. May isa pang tatawid eh. San Joel. Kaya, at yun ay kakasuhan rin o Si San kinasuhan na. Joel. opo. Si San Joel ho, si San Kasi Joel. dito po sa panig po ni Senador Alan Peter Cayetano, karamihan ata sa kanyang paksyon, may raming kinakaharap ng mga reklamo at irereklamo at meron na pong kaso. So ito ay hindi na patungkol sa bahala na walang sumama yung aking imahe dahil sa pagtraidor ko, paglipat ko, para na lang na hindi ako makulong. Yan talaga yung malinaw po dito, Prof. Oo, Admar. Sa tingin ko, hindi sila... Dahil may pinanggalingan na si Senator Revilla at si Senator Estrada, kaya nilang labanan, no? Kung ikukulong kami, nakulong na naman kami, pero kay Senator Jinggoy, dun sa tatlong kaso, no, yung dalawa, acquitted siya doon. Ito na lang isa, no? At ito mahina dahil ang claim niya talaga, wala siyang insertions na ginawa sa 2025 budget, no? Itong iba, ito pa yung datihan dahil nga hindi nagpakatotoo ang administrasyon, nahahanapin nila. It took 9 months where a new budget has been passed. So tinitingnan uli sila, no? Yung dun sa sinabi mong sa grupo ni Senator Cayetano, sa grupo ni Senator Cayetano, pilit at pilit itong administrasyon na ito, lalo na ang ombudsman, humanap ng kaso para malesen ang nasa grupo ni Senator Cayetano. Alam mo, ang nakakalungkot, pag inisip mo, ang majority pala ngayon ay 12. Imaginein mo anong effect yan pag nag-iba sila ng definition nila sa 2/3 of all members. Diba? 2/3 of all members, 16 to convict. Kung ang sabihin nila, 2/3 of all members, yung all members na walang kaso, walang ganyan distinction sa ligang batas. Kaya itong desisyon na ginawa ni Senator Chis Escudero at ang kanilang sinasabi na ang 12 is majority, that opens the gates for the interpretation and reinterpretation of 2/3 of all members. Yan ang nakakatakot. Opo. Dito naman po sa isyong sino ba ang lalapit sa korte? Sa tingin niyo po yung dalawang paksyon na po na ito, Prof. Kasi alam mo, Admar, hindi justiciable yung issue eh. Unless nga gamitin nila yung interpretation sa Avellino, no? Yung Avellino, hindi naman pwedeng gamitin yan ngayon dahil hindi naman continuing ang Senate session. Pag yun ang ginamit, siguro depende sa petition, no? Pero sa tingin ko, sa daming kasong nakabinbin sa Senado, ay sa Supreme Court, hindi ko alam kung magiging prioridad yan. Still, ang tingin ko, it's a political issue that is entirely left to Congress. Now, can we get Senator Cayetano and Senator Gatchalian to sit down? Sila lang dalawa. Huwag na yung may mga amuyong pa. Sila lang dalawa. For the sake of the institution, what do you do? Because definitely the group of Gatchalian still believes that ang Senate President is si Cayetano. No? The fact na wala silang hinalal na Cayetano, na Senate President, si Cayetano pa rin ang Senate President. Paano nila re-remedyohan yan? Sa tingin ko silang dalawa ang mag-usap. Hindi mo na kailangan yung the likes of Sota and Lacson eh. Or yung dalawang magkapatid na Tulfo, no? Kasi talagang binabalahura ang Senado. Nakita mo naman ang mga salitang ginagamit, no?
palakol, Pulpul. I mean, Yaw-yaw. these words were never used in the Senate. Proud na proud ako nung kami pioneer staff ng pagbubukas ng Senado. Ngayon, yung naririnig kong salita, napakasakit dahil nung nag-umpisa ang Senado, hindi nila nakita ang hirap namin para lang mapatakbo yung Senado. Dahil wala namang building nun ang Senado, naka-occupy lang kami dyan sa National Museum, no? Ang library namin nasa boiler room. So napakahirap nung ginawa namin para mapatakbo, pero kung maririnig mo ang mismong senator nagsasalita ng ganyan, parang Nakakalungkot. ang feeling nila sila lang eh. Alam mo, ang Senado, noon pa yan. So, tandaan nyo naman ang kasaysayan ng Senado, ang mga dumaan dyan, no, ang mga nagtrabaho dyan. Naaawa ako dun sa mga empleyado ngayon kasi naiipit sila. At biro mo, ang sabi na, kung sinong a-appear sa Lunes, kung ayaw niyong umapir, di wala kayong trabaho. Hindi ho, ganun ang pagiging pinuno. Ang pagiging pinuno, iniisip mo yung mga kasamahan mo, hindi lang yung sarili mo. Tsaka hindi mo rin masisi yung mga empleyado. Hati kayo 12-12 nga kung tutuusin. So kumbaga hindi nila alam kung sino talaga ang susundin talaga, no? Tapos ganyan pa ang maririnig mo. So imbis na ma-uplift mo yung kanilang moral kasi nga doon pa lang sa paghati di na nila alam merong isa, sabi ni Senator Cayetano na dapat i-stream pa rin ito, wag pigilan, ganito ganyan, hati na sila di mo maintindihan yung kung saan sila, tapos gaganunin mo pa na mga kataga na hindi na nakakatulong din sa institution po, Prof. Tsaka Admar, wala nang statesman sa kanila. Wala kang nakitang nagmamatanda o kinakausap. Ali kayo, mag-usap tayo. Wala na. Alam mo, nung Anong dahilan ba't wala na hong nagmamatanda sa kanila? Yung tipong yung mga nasa gedli lang pero sila yung utak behind sa mga nangyayari. Wala nang ganun. Basta sa kanila, pagtakpan ng maleta, yun lang talagang goal. Yun nakikita natin eh. Mantakin nyo, pagkahalal, cancel yung blue ribbon. Pambihira naman. panahon namin kasi, naabutan namin yung mga talagang sinauna sa pagdating sa legislative. Parati yun nagro-cross ng aisle. Yung majority pupunta sa minority, kakausapin. Ang parati ko naalala nun, nung ang minority si JPE at saka si Senator Erap Estrada, si Senator JPE, malalim. Magsama-sama tayo, malalim ang reasoning niya. Si Senator Erap Estrada, magpapatawa lamang yan. Tapos makikita mo, nagsasama-sama na. Sa tingin ko, wala na yung panahon na ganon. Kaya nakakalungkot dahil wala kang makita. Sino ba yung magre-reach out para umupo at mag-usap? Malalim na kasi sugat eh. Mantakin nyo kay Ping Lacson lang, kay Cayetano. Talagang yung tipong masyado ng personal lang. Masusolbahan yan kung kayo ay mag-uusap. Ngayon, kung ang masyado na kasi naging personal yung nangyari kay Soto at Cayetano, so definitely may iba. Naniniwala ako na si Senator Gatchalian Edicente. Yun nga lang, hindi ko nagugulat ako sa mga sinasabi niya the past few days. Decente yung mamang yan at sana maayos nila ni Senator Cayetano kung paano ang Senado magpa-perform. Importante dyan, independent ang Senado. Kasi nakikita natin ang House of Representatives, talagang ang presidente ang nanunumbra dyan sa speaker. Pero sa Senado, talagang kanyan, those are 24 independent republics. So, mahirap mong pasunurin basta-basta dahil gusto mo. Opo, bilang panghuli na lang po, Prof, mensahe nyo na lang po sa ating mga Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Palakpakan natin, DZAR 1026 News.
sa mga pagkakatiwalaang pinagkukunan at pwedeng panuorin ng ating mga kababayan. Bagay niya, Atty. Inito si Prof. Malo yung ating Blue Ribbon dyan. No? Sana mag-hearing parang isang beses dahil meron pa daw atang hindi nagsalita. At least, yung mga sinabi ng ating 18 Marine kahit paanong tabunan o siraan, paligtarin, diba, ng mainstream media. Maliwanag, meron hong isang katotohanan na hindi mababago dito. Sila ay mga empleyado ni Saldico. Kung dito to yung sinasabi ng mga yan, di sana sinabi na ni Saldico. Ito yan, sinungaling yung mga yan. Di ba pwedeng sabihin ni Saldico yun? Bakit hindi sinasabi ni Saldico? Bakit hindi nagsasalita si Saldico? Di ba? Kasi sa kanila dumadaan ng pera, pinapadeliver ni Boss Saldi sa kanila. Kaya kung hindi naman totoo, kung ako si Zaldi, kung di totoo yung sinasabi nila, mas lumalalim pa ako dito sa issue na to. Ito lang sasabihin ko. Hindi to sinasabi ng mga marine ko. Gawa-gawa lang nila yan. Hindi yung nagsasalita si Zaldi ko. So Luis, maraming salamat to sa pag-support sa page update. Pag-ingat ko kay lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Bye-bye.